Isuot mo ito, Winnie. Ngayon din. Huwag kang magmalinis dahil alam nating dalawa kung saan galing ang luhong tinatamasa mo. Ang boses ni Doña Imelda ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng silid. Inihagis niya ang isang duguang gintong pulseras sa paanan ni Winnie. Ang hiyas na yon, na kumikinang pa sa ilalim ng malamlam na ilaw, ay may bahid ng malapot at pulang likido. Isang kulay na tila sumisigaw ng kataksilan. Dahan-dahang napatingin si Winnie sa kanyang sariling mga kamay. Hawak-hawak pa rin niya ang isang mamahaling kahon ng Patek Philippe. Ang regalong pinag-ipunan niya ng halos 3 taon. Hindi siya kumakain ng maayos, nagtitiis sa pagtitipid, at maging ang kanyang sariling kalusugan ay isinakripisyo niya matapos ang 3 buwang walang tulog sa pagbuburda ng bawat kristal sa dekorasyon ng ballroom para sa ika-40 kaarawan ng kanyang asawang, si Alejandro. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas pa ng sugat mula sa karayom, mga marka ng pag-ibig na binaliwala ng tadhana sa isang iglap. Ano ito, Mama? Ang halos pabulong na tanong ni Winnie. Ang kanyang tinig ay nanginginig, tulad ng isang dahon sa gitna ng unos. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahapdi at tuyot. Iyan ang katotohanan. Inatake sa puso si Alejandro sa kabilang hotel habang kasama ang babaeng tunay niyang minamahal. At ikaw ang sisisihin ng lahat. Lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at pagkamuhi. Para sa dangal ng mga Salazar, sasabihin mo sa mga pulis na sa iyo ang pulseras na yan. Sasabihin mo na namatay siya sa pagod dahil sa walang humpay mong pangungutang at luho. Kung hindi mo ito gagawin, babalik ka sa putikan ng tondo na walang kahit na 1 sentimo. Tila huminto ang mundo ni Winnie. Ang ingay ng pagdiriwang sa labas, ang tawanan ng mga bisita, ang tugtog ng orkestra, ang kalansing ng mga baso ng wine ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang isang matalim na karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, ngunit malalim ang sugat. Nararamdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Ang kahon ng relo na kanyang hawak ay dahan-dahang ninitas mula sa kanyang pagkakahawak. Bumagsak sa alpombra nang walang tunog, katulad ng kanyang nadurog na pangarap. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa luha. Dahil kahit ang luha ay tila natuyo na sa tindi ng sakit, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungang ipinapataw sa kanya. Paano nagawang itapon ng pamilyang ito ang 10 taon ng kanyang paninilbihan? Siya ang nag-angat sa kumpanya mula sa pagkalugi. Siya ang nag-alaga sa kanila. At siya ang naging taming ng lahat ng kanilang pagkakamali. Pero sa huli, siya pa rin ang gagawing alay para sa isang pangalang kailanman ay hindi siya tinanggap ng buo. Bakit? Bakit kailangang ako ang magbayad para sa kasalanang hindi ko ginawa? Ang piping tanong ng kanyang kaluluwa. Tumingin si Winnie sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahing Winnie na puno ng pag-asa. Ang nakikita niya ay isang anino, isang babaeng nakasuot ng mamahaling gown, pero ang kalooban ay tila isang gusgusin na muling itinapon sa kalsada. Sa labas, narinig niya ang sirena ng ambulansya at ang nagkakagulong boses ng mga tao. Ang bawat tunog ay parang bawat pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Sa ilalim ng malupit na titig ni Doña Imelda, alam ni Winnie na ang gabi ng kaarawan ni Alejandro ay naging gabi ng kanyang sariling libing. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo. Hanggang saan ba dapat magbayad ang isang taong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng higit pa sa kanyang sarili? Ito. Huwag mong kalilimutan kung sino ang kumuha sa iyo mula sa kanal ng tondo, Winnie. Kung wala kami, baka hanggang ngayon ay nagdidildil ka pa rin ng asin at nakikipag-agawan sa tira-tirang pagkain sa kalsada.
Ang mga salitang yon ni Doña Imelda ay tila mga laso na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Winnie habang sila ay nakatayo sa loob ng malamig na pasilyo ng ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang nakabibinging katahimikan ng madaling araw ay lalong nagpabigat sa dibdib ng babaeng kanina lamang ay nangangarap ng isang masayang gabi. Hawak ni Winnie ang isang ballpen na tila kasing bigat ng isang malaking bato. Sa harap niya ay ang mga dokumentong nagsasabing siya ang may-ari ng mga utang na hindi niya kailanman ginawa. Pinilit siya ni Doña Imelda na lagdaan ang lahat. Isang pag-amin na ang kanyang luho ang dahilan kung bakit nag-agaw buhay ang kaisa-isang tagapagmana ng mga Salazar. Mama, hindi ko po kayang gawin ito. Alam ninyong wala akong kinuha kahit isang sentimo para sa sarili ko. Ang panginginig na sagot ni Winnie. Ngunit isang matalim na tingin lamang ang isinukli ng matanda. Utang na loob, Winnie. Iyan ang tanging hinihingi ko sa iyo. Binigyan ka namin ng pangalan, binihisan ka namin ng seda, at pinatira sa mansyong kahit sa panaginip ay hindi mo mararating. Ngayong kailangan ka ng pamilyang ito, tatalikuran mo kami. Napakawalang hiya mo naman kung ganoon. Ang salitang hiya ay tumagos sa buto ni Winnie. Sa kulturang kinalakhan niya, ang kawalan ng utang na loob ay mas masahol pa sa kamatayan dahil sa takot na ituring na suwail at sa pagnanais na protektahan ang dangal ng asawang akala niya ay tapat sa kanya. Dahan-dahang idinikit ni Winnie ang dulo ng ballpen sa papel. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay parang pagpapakawala sa sarili niyang kalayaan. Pagbalik sa mansyon, tila naging isang rehas na ginto ang bawat sulok ng Forbes Park. Pinayagan si Alejandro na umuwi. Ngunit ayon sa mga doktor na binayaran ni Doña Imelda, siya ay nasa state of coma o paralisado na hindi nakakapagsalita. Dinala si Winnie sa kwarto ni Alejandro. Doon, nakita niya ang asawa na nakahiga, maputla at tila walang buhay. Lumapit si Winnie. Hinawakan ng kamay nito na dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngunit ngayon, ay kasing lamig na ng yelo. Hindi niya napansin ang bahagyang paggalaw ng mga talukap ng mata ni Alejandro. Nang tumalikod siya para kumuha ng mainit na tubig, lumuhod si Winnie sa tabi ng kama at nagsimulang punasan ang mga braso ng asawa. Ito ang kanyang naging ritual sa mga sumunod na araw. Ang magsilbi bilang nurse, tagaluto, at alila sa loob ng sariling pamamahay. Habang ginagawa niya ang mga gawaing bahay, nararamdaman niya ang panunumbat ng bawat gamit sa loob ng mansyon. Ang bawat mamahaling florera, ang bawat painting, ay tila nagtatawanan sa kanyang kalagayan. Sa gitna ng kanyang paglilinis, dahan-dahang itiniklop ni Winnie ang isa sa mga kamiseta ni Alejandro. Hinawakan niya ang tela. Inamoy ang pabango nito na unti-unti nang humahalimuyak ng gamot at sakit. Hinanap niya ang mga daliri niya sa bawat tahi ng damit. Tila doon lang niya nararamdaman na may halaga pa siya. Isang tahimik na pagtangis ang kumawala sa kanyang mga mata. Isang luha na pumatak sa telang puti. Mabilis na kumalat at nag-iwan ng marka ng pait. Patawarin mo ako, Alejandro. Kung dahil sa akin kaya ka naging ganito. Ang bulong niya sa hangin. Hindi alam na ang lalaking kanyang kinakausap ay lihim na nagtatamasa sa kanyang pagdurusa. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay nabasag nang sumapit ang ika-4 ng madaling araw. Isang tunog ng sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakita ni Winnie ang isang pamilyar na anino. Isang babaeng nakasuot ng itim na dress, may malaking shade sa mata kahit madilim pa, at may hawak na sariling susi sa maliit na pinto ng mansyon. Si Clarissa. Pumasok ang babae na tila ba siya ang tunay na may-ari ng bahay. Diretso sa direksyon ng silid kung saan nagpapahinga ang asawa ni Winnie. Tumibok ng mabilis ang puso ni Winnie. Bakit may susi si Clarissa? At bakit ganito na lamang ang kampante ng kanyang kilos sa gitna ng gabi? Isang matinding kaba ang bumalot sa buong pagkatao ni Winnie habang dahan-dahan niyang sinusundan ang yabag
ng mga paa ni Clarissa sa pasilyo. Ang bango ng sariwang kape na niluluto ni Winnie ay hindi sapat upang gisingin ang isang pusong matagal nang pinatulog ng pait. Habang ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa malalaking bintana ng kusina ng mga Salazar, ang bawat galaw ni Winnie ay tila isang mekanikal na sayaw, walang buhay, walang sigla, tanging pagsunod lamang sa dikta ng tungkulin. Winnie, dalhan mo ng mainit na tubig si Clarissa sa itaas. Pagkatapos, ihanda mo na ang oatmeal ni Alejandro. Siguraduhin mong malambot ang pagkakaluto dahil alam mo namang hindi pa siya makanguya ng maayos. Ang utos ni Doña Imelda ay dumating kasabay ng tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas sa marmol na sahig. Hindi man lang lumingon si Winnie. Opo, Mama. Sa itaas, sa loob ng silid na dati, ay ibinabahagi nila ni Alejandro. Naroon si Clarissa. Nakaupo ito sa tapat ng vanity mirror ni Winnie. Sinusubukan ng isa sa kanyang mga mamahaling lipstick na gawa sa sarili niyang disenyo ng hiyas. Pagpasok ni Winnie na dala ang tray, hindi man lang nag-abalang tumayo ang babae. Alam mo, Winnie, nakakaawa ka talaga, sabi ni Clarissa habang tinitingnan ang sariling refleksyon. Ang ganda-ganda ng kumpanyang itinayo mo, pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Mukha kang katulong na kinuha lang sa kalsada. Amoy lansa at amoy gamot ka na. Huminga ng malalim si Winnie. Ang bawat hakbang niya palapit sa kama kung saan natutulog si Alejandro ay tila paghila sa isang kadenang bakal na nakagapos sa kanyang bukong-bukong. Inilapag niya ang mainit na tubig sa tabi ni Clarissa nang walang kibo. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang pader na pilit niyang itinataas upang hindi siya tuluyang madurog. Huwag mo siyang pansinin, Clarissa. Sanay naman si Winnie sa mahihirap na trabaho, di ba? Singit ni Doña Imelda na pumasok din sa silid. Winnie, pagkatapos mo rito, dumaan ka sa opisina. May mga dokumentong kailangang ayusin. At huwag mong kalimutang bitbitin ang bag ni Clarissa pababa. Mabigat iyon. Baka mapagod ang ating bisita. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Winnie. Siya ang asawa. Siya ang Chief Creative Officer ng kumpanya. Pero ngayon, sa harap ng kanyang biyenan at ng kabit ng kanyang asawa, siya ay naging isang hamak na tagabuhat ng gamit. Dahan-dahan niyang kinuha ang bag ni Clarissa. Ang bigat nito ay tila sumisimbolo sa lahat ng kasalanang ipinapasan sa kanya. Paglapit niya sa kama ni Alejandro upang ayusin ang kumot nito, lumuhod si Winnie sa sahig. Kinuha niya ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at dahan-dahang binasa ang isang bimpo. Sinimulan niyang punasan ang mga paa ni Alejandro. Ito ang golden moment ng kanyang sakripisyo, ang pagpapakumbaba sa harap ng lalaking naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Habang hinahawakan niya ang sakong ng asawa, napansin ni Winnie ang isang bagay. Ang mga kuko sa paa ni Alejandro ay malinis, tila bagong gupit, at may amoy ng isang mamahaling foot spa na hindi naman niya ginawa rito. At sa ilalim ng talampakan nito, may bakas ng pulang lipstick. Katulad ng kulay na suot ni Clarissa kanina. Napatigil ang kamay ni Winnie. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Tumingala siya sa mukha ni Alejandro. Ang asawa niya ay nakapikit, ang paghinga ay tila malalim at payapa. Ngunit sa isang saglit, sa napakaikling segundo, nakita ni Winnie ang bahagyang panginginig ng mga kalamnan sa panga ni Alejandro. Tila pinipigilan nito ang isang ngangisi. Winnie! Ano pang hinihintay mo riyan? Bilisan mo! Sigaw ni Doña Imelda mula sa pinto. Dali-daling tumayo si Winnie, dala ang dumi ng kanyang nadiskubre. Sa opisina, imbes na disenyo ng alahas ang harapin niya, ang hinarap niya ay ang mga serye ng pangungutya mula sa mga empleyadong dati ay yumuyukod sa kanya. Ngayon, sa ilalim ng utos ni Clarissa, siya ay naging isang assistant lamang na tagagawa ng photocopy at tagatimpla ng kape para sa mga board members. Habang naglalakad siya sa hallway ng kumpanya,
Dala ang mga papeles, narinig niya ang dalawang empleyado na nagbubulungan sa pantry. Totoo pala no, si Ma'am Winnie pala ang dahilan kung bakit naghirap ang mga Salazar. Ang takaw kasi sa pera. Akala mo naman kung sinong donya, galing lang naman sa tondo. Oo nga, buti na lang nandyan si Ma'am Clarissa para isalba ang kumpanya. Kung hindi, baka pati tayo nasa kalsada na. Ang bawat salita ay parang isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Ang kanyang dignidad, ang kanyang amor proprio ay tila isang basong kristal na unti-unting pinupukpok ng martilyo hanggang sa maging pinong alikabok. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Winnie sa mansyon na pagod ang katawan at wasak ang kaluluwa. Pumasok siya sa silid ni Alejandro upang tingnan itong muli bago siya matulog sa maliit na sofa sa gilid. Ngunit bago pa niya mahawakan ang doorknob, narinig niya ang isang pabulong na tawa mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang pinto, sapat lamang para makasilip. Sa dilim ng silid, na tanging liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay ng anino, nakita niya si Alejandro. Ang asawa niyang paralisado ay nakaupo sa gilid ng kama. Maayos ang pagkilos at may hawak na baso ng alak. Sa tabi nito ay si Clarissa na nakasandal sa balikat ni Alejandro habang nagbibilang ng mga bundle ng pera. Konting tiis na lang, mahal ko, sabi ni Alejandro. Ang boses nito ay buo at puno ng katusuhan. Kapag nakuha na natin ang huling pirma ni Winnie sa transfer of intellectual rights, itatapon na natin siya sa mental hospital. Doon siya nababagay, ang baliw na designer mula sa tondo. Naramdaman ni Winnie ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw na maaaring magmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang latigo o ni Doña Imelda. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, isang malamig at matigas na bagay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Huwag kang gagawa ng anumang ingay, Winnie. Sumunod ka sa akin, bilis. Ang boses na yon ay galing kay Kuya Cardo, ang matapat na driver ng pamilya na matagal nang naninilbihan sa mga Salazar. Ang kanyang mahigpit ngunit banayad na hawak sa balikat ni Winnie ang nagligtas sa babae mula sa tuluyang pagbagsak sa sahig. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, ang mga mata ni Cardo ay bakas ng matinding pag-aalala at babala. Dahan-dahan silang bumaba patungo sa likurang bahagi ng mansyon, doon sa malawak na hardin kung saan ang amoy ng mga bulaklak ng Dama de Noche ay tila nakakalunod sa tindi ng bango. Huminto sila sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, malayo sa mga mata at tainga ng mga taong nasa loob ng bahay. Kuya Cardo, nakita ko siya. Nakatayo siya. Nakakausap niya si Clarissa. Ang nanginginig na boses ni Winnie, ang kanyang mga luha ay sa wakas ay kumawala na. Bumabasa sa kanyang maputlang pisngi. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na iniluluwa ng kanyang bibig. Pinaglalaruan lang nila ako. Gagawin nila akong baliw. Hindi agad sumagot si Cardo. Sa halip, dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at kupas na pitaka. Mula rito ay inilabas niya ang isang maliit na litrato, isang larawan ng isang lalaking may marangal na mukha. Suot ang isang simpleng barong. Naaalala mo ba ang iyong ama, Winnie? Tanong ni Cardo. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto. Si Mang Tomas, hindi siya ang taong papayag na ang kanyang anak ay tratuhin na parang basahan sa loob ng bahay na ito. Ang tatay mo ang dahilan kung bakit ako narito. Inatasan niya akong bantayan ka, anuman ang mangyari. Hinawakan ni Winnie ang litrato. Ang imahe ng kanyang ama ay nagdala ng isang kurot sa kanyang puso na mas matindi pa sa kataksilan ni Alejandro. Naalala niya ang mga payo nito tungkol sa dangal at sa pagiging matatag. Sa sandaling iyon, ang kanyang utang na loob
sa mga Salazar ay nagsimulang gumuho, pinalitan ng isang matinding galit na nagmumula sa kanyang mga ugat. Hindi totoo ang utang na loob na sinasabi ni Doña Imelda. Winnie, pagpapatuloy ni Cardo, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Ang totoo niyan, ang tatay mo ang nagligtas sa kumpanya nila noong unang panahon. Ang mga Salazar ang may utang sa pamilya mo. Ninakaw nila ang mga unang disenyo ng tatay mo at ginamit yon para yumaman. Kinupkop ka lang nila para masigurong wala nang kukwestiyon sa mga ninakaw nilang ari-arian. Ang bawat salita ni Cardo ay parang isang kidlat na nagbibigay liwanag sa madilim na nakaraan ni Winnie. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pagtitiis niya sa loob ng 10 taon ay nakabase sa isang napakalaking kasinungalingan. Hindi siya kinuha mula sa putikan. Siya ay kinuha upang mabulok sa loob ng isang gintong kulungan. Huminga ng malalim si Winnie. Pinahid ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang panginginig ng kanyang katawan ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa malaking mansyon, ang bahay na itinuring niyang tahanan, ngunit naging mitya ng kanyang paghihirap. Ano ang kailangan nating gawin, Kuya Cardo? Ang tanong ni Winnie. Ang kanyang tinig ay wala na ang takot. Tanging ang talim na lamang ng isang babaeng handang lumaban. May itinatagong dokumento si Alejandro sa isang safe box sa ilalim ng kanyang kama. Bulong ni Cardo. Naglalaman iyon ng mga listahan ng utang niya sa sugal at ang mga pekeng papeles na ginagamit nila para ilipat ang pera ng kumpanya sa ibang bansa. Ngunit higit sa lahat, nandoon ang ebidensya na ang mga disenyo mo ay matagal na nilang ibinebenta sa mga black market na hindi mo nalalaman. Ang hapdi ng katotohanan ay tila isang apoy na nagpapatigas sa bakal ng kalooban ni Winnie. Hindi sapat ang umiyak, hindi sapat ang tumakas. Kailangan niyang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya, ang kanyang pangalan, ang kanyang sining, at ang kanyang dangal. Kukuhanin ko ang mga papeles na yon, ang matigas na deklara ni Winnie. Mag-iingat ka, Ma'am Winnie, dahil kapag nalaman nilang alam mo na ang lahat, hindi lang mental hospital ang pupuntahan mo. Gagawin nila ang lahat para patahimikin ka habang buhay. Babala ni Cardo habang ibinibigay kay Winnie ang isang maliit na flashlight. Habang naglalakad pabalik si Winnie sa loob ng mansyon, ang bawat yabag ng kanyang paa sa damuhan ay tila isang panata ng paghihiganti. Ngunit pagpasok niya sa pintuan ng kusina, napatigil siya. Nakaupo sa lamesa si Doña Imelda, umiinom ng tsaa habang hawak ang isang gunting. Sa harap nito ay ang isa sa mga paboritong damit ni Winnie, ang bestidang isinuot niya noong araw na mag-propose si Alejandro. Dahan-dahan, sa harap ng mga mata ni Winnie, pinaggupit-gupit ng matanda ang damit hanggang sa maging maliliit na basahan. Mabuti at bumalik ka na, Winnie. Ang malamig na sabi ni Doña Imelda nang hindi tumitingin sa kanya. May gusto akong sabihin sa iyo tungkol sa tatay mo. Isang bagay na matagal na nating dapat pinag-usapan. Akala mo ba, Winnie, ay naging malinis ang pangalan ng tatay mo nang dahil sa sarili niyang galing? Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng luma at nabubulok na sikreto. Hindi man lang siya tumingin kay Winnie. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa gunting na dahan-dahang pinuputol ang huling piraso ng bestida. Ang tatay mo, namatay siyang may malaking utang sa amin. Isang sugarol, isang lasenggo na winaldas ang lahat ng disenyong ipinagmamalaki mo ngayon. Kung hindi dahil sa awa ng mga Salazar, baka sa kalsada ka na dinalaw ng iyong unang regla. Ang pagpapatuloy ng matanda, bawat salita ay sadyang itinatama sa pinakamalambot na bahagi ng pagkatao ni Winnie. Nararamdaman ni Winnie ang init na umaakyat sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa naglalagablab na puot. Alam niyang nagsisinungaling ang matanda. Dahil sa mga sinabi ni Kuya Cardo, ang bawat salita ni Doña Imelda
ay naging isang malinaw na patunay ng kanilang panlilinlang. Ngunit kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang isuot ang maskara ng isang talunang manugang. Patawad po, Mama. Hindi ko na po uulitin ang paglabas ng walang paalam. Ang pabulong na sagot ni Winnie habang nakayuko. Mabuti. Umakyat ka na. Siguraduhin mong nainom na ni Alejandro ang kanyang gamot. At bukas, asahan kong pipirmahan mo na ang mga dokumentong inihanda ni Clarissa para sa kumpanya. Iyan ang huling paraan para mabayaran mo ang utang ng tatay mo. Umakyat si Winnie sa hagdan. Ang bawat baitang ay tila isang bundok na kailangan niyang lumaon. Pagpasok niya sa silid ni Alejandro, ang amoy ng disinfectant at ang mahinang tunog ng humidifier ay sumalubong sa kanya. Nakahiga ang asawa, ang mga mata ay nakapikit, tila isang inosenteng biktima ng tadhana. Dahan-dahang lumapit si Winnie. Hindi niya binuksan ang ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste sa labas ng mansyon na tumatagos sa manipis na kurtina. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng mabigat na kahoy na frame. Doon niya naramdaman ang isang malamig na metal, ang safe box na sinasabi ni Cardo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng kanyang dibdib. Ginamit niya ang kanyang mga daliri na puno ng mga kalyo at sugat mula sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito upang dahan-dahang ikutin ang dial ng vault. Naalala niya ang petsa ng kanilang kasal, ang numerong ginagamit ni Alejandro sa lahat ng kanyang passwords. Narinig ang isang napakahinang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng bakal. Isang hudyat na bumukas na ang kandado. Dahan-dahang hinila ni Winnie ang pinto ng safe. Sa loob, nakita niya ang mga bundle ng dolyar, ang mga passport na may ibang pangalan, at ang isang makapal na folder na may tatak ng kumpanya ng kanyang ama. Kinuha niya ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat ang mga pahina. Doon, nakita niya ang mga orihinal na sketch ng alahas na ginawa ng kanyang ama, na may pirma at petsa na mas maaga pa kaysa sa pagkakatatag ng Salazar Jewelry. At sa ilalim nito, ang isang kasunduan na nagsasabing ang lahat ng ari-arian ni Tomas ay mapupunta sa mga Salazar kapag siya ay namatay. Isang dokumentong halatang peke ang lagda. Ngunit bago pa niya mailabas ang folder, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang mahinang paggalaw mula sa kama. Naramdaman ni Winnie ang isang matigas at mainit na kamay na biglang humawak sa kanyang pulso. Ang mahigpit na pagkakahawak nito ay parang isang bakal na piring na nagpapatigil sa kanyang daloy ng dugo. Dahan-dahang imulat ni Alejandro ang kanyang mga mata. Wala rito ang pagod o sakit ng isang taong paralisado. Ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng katusuhan, at nakatitig ng diretso sa kaluluwa ni Winnie. Gabi na, mahal ko. Bakit hindi ka pa natutulog? Ang bulong ni Alejandro, ang boses ay malinaw at nakakapanghilakbot sa tindi ng lamig. At bakit mo pinakikialaman ang mga bagay na hindi naman para sa'yo? Hinila ni Alejandro ang kamay ni Winnie dahilan upang mapalapit ang mukha ng babae sa kanya. Ang amoy ng alak na iniinom nito kanina ay humahalo sa amoy ng gamot sa kanyang silid. Akala mo ba ay hindi ko alam na nagmamanman ka? Ang dagdag ni Alejandro habang dahan-dahang hinahawakan ng leeg ni Winnie gamit ang isa pa niyang kamay. Masyado kang naging kampante, Winnie. Ngayong alam mo na ang lahat, paano mo pa kayang lumabas ng buhay sa kwartong ito? Ang higpit ng pagkakahawak ni Alejandro sa pulso ni Winnie ay tila isang bakal na nagagapos sa kanyang huling pag-asa. Wala na ang maskara ng mahinang pasyente. Ang bawat ugat sa braso ng kanyang asawa ay bumubukol sa lakas, isang malinaw na patunay ng mahabang panahon ng panloloko. Akala mo ba ay ganoon ako katanga, Winnie? Ang boses ni Alejandro ay isang kutyang pabulong na tila dila ng apoy na dumidikit sa balat. Sa bawat hakbang mo sa pasilyo,
Sa bawat buntong hininga mo sa tabi ng kama ko, alam ko ang iniisip mo. Masyado kang naging kampante dahil akala mo ay kontrolado mo ang sitwasyon dahil sa iyong awa. Pinilit ni Winnie na bawiin ang kanyang kamay, ngunit lalong hinigpitan ni Alejandro ang kapit hanggang sa makaramdam siya ng matinding kirot na tila ba madudurog ang kanyang mga buto. Napasubsob ang mukha ni Winnie sa dibdib ng asawa. Ang dibdib na dati ay pinaglalagakan niya ng kanyang mga pangarap, ngunit ngayon ay amoy alak at panlilinlang. Bitawan mo ako, hayop ka, ang nanginginig na boses ni Winnie. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang babala ng panganib. Hayop, hindi ba dapat ay magpasalamat ka pa sa akin? Tumawa si Alejandro, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng panguuyam. Kung hindi dahil sa pag-arte ko, hindi mo mararamdaman ang pagiging bida sa sarili mong drama. Ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya. Ikaw ang nagbabayad ng utang ko. Ikaw ang makinang naglilimbag ng pera para sa mga Salazar. Bakit ko naman tatapusin ang ganoong kagandang setup? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng mahabang anino sa sahig. Pumasok si Clarissa, marahang isinarado ang pinto at sumandal dito habang nakahalukip-kip. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay, tila isang nanonood ng isang palabas na siya ang sumulat ng script. Sabi ko naman sa iyo, Alejandro, masyadong matalino ang asawa mo para hindi makahalata. Ang sabi ni Clarissa habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila bawat pako na ibinabaon sa dignidad ni Winnie. Pero huwag kang mag-alala, Winnie. Hindi ka naman namin sasaktan hanggat ibinibigay mo sa amin ang huling pirma na kailangan namin. Binitawan ni Alejandro ang pulso ni Winnie at itinulak siya ng bahagya. Napaupo si Winnie sa sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong sakit at galit. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ang dalawang tao na itinuring niyang bahagi ng buhay na tila mga buwayang naghihintay na lamang ng kanyang huling hininga. Isang golden moment ang namagitan sa katahimikan. Sa gitna ng kanyang pagkadapa, naramdaman ni Winnie ang isang maliit na piraso ng papel na nakuha niya mula sa folder bago siya nahuli. Mabilis niya itong isiningit sa loob ng kanyang suot na medyas. Isang lihim na sandata sa gitna ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumigas tulad ng brilyante. Ano na ang gagawin mo ngayon, Winnie? Hamon ni Clarissa habang dinudukot ang isang syringe mula sa kanyang bag. Ang baliw na asawa na nananakit sa kanyang paralisadong mister. Iyan ang magiging balita bukas sa lahat ng pahayagan. Sino ang maniniwala sa isang babaeng galing sa Tondo laban sa kagalang-galang na pamilya Salazar? Tumingin si Winnie kay Alejandro. Ang lalaking ito ay ang tanging tao na minahal niya ng buong puso. Ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang kanyang pinakamalaking kaaway. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay tila mga abo na tinatangay ng hangin, walang saysay at mapait. Hindi ninyo ako matatalo, ang sabi ni Winnie. Ang kanyang tinig ay wala na ang panginginig. Maaring hawak ninyo ang bahay na ito, ngunit hindi ninyo hawak ang katotohanan. Isang malakas na sampal mula kay Clarissa ang nagpalingon sa mukha ni Winnie. Ang hapdi ng palad nito ay hindi hihigit sa hapdi ng kataksilang kanyang nararamdaman. Katotohanan? Ang katotohanan ay ang sinasabi ng may pera at kapangyarihan. Bulong ni Clarissa sa kanyang tainga. Alejandro, tawagan mo na ang mga tauhan sa ospital. Oras na para dalhin ang asawa mo sa kanyang bagong tahanan. Habang dinadampot ni Alejandro ang telepono, narinig ni Winnie ang papalapit na yabag ng ilang kalalakihan sa pasilyo. Ang kanyang mundo ay tila lumiliit. Ang bawat hininga ay naging isang pakikibaka para sa kaligtasan.
Ang bawat yabag ng mga lalaking papalapit sa silid ay tila bawat patak ng ulan bago ang isang malakas na dilubyo. Hindi sumisigaw si Winnie, hindi siya nagpupumiglas ng marahas. Ang kanyang katawan ay naging kasing lamig ng marmol na sahig, habang ang kanyang isipan ay nagsimulang maghabi ng isang lambat na mas matibay pa sa anumang rehas na bakal. Bumukas ang pinto ng walang pasintabi. Dalawang malalaking lalaki na nakauniforme ng puti ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, parang mga ribultong bato. Kasunod nila ay si Doña Imelda, na dahan-dahang naglalakad habang hawak ang kanyang makinang na rosaryo. Ang bawat butil ng hiyas sa kanyang mga daliri ay tila isang saksi sa kanyang walang katapusang pagpapanggap. Masyado nang pagod ang isip mo, Winnie. Ang boses ng matanda ay puno ng huwad na pagkalinga. Isang tunog na mas masakit pakinggan kaysa sa sampal ni Clarissa. Ang lahat ng mga kwento mo tungkol kay Alejandro, ang mga paratang mo sa amin, ay malinaw na senyales na kailangan mo ng pahinga. Sa San Lorenzo de Manila ka muna mamamalagi. Doon ay aalagaan ka nila hanggang sa bumalik ang iyong katinuan. Tumingin si Winnie sa kanyang biyenan. Ang katinuan ko po ang tanging bagay na hindi ninyo kailanman mananakaw, Mama. Isang mabilis na hudyat mula kay Alejandro ang nagtulak sa mga lalaki upang hawakan si Winnie sa magkabilang braso. Hindi siya lumaban ng pisikal. Hinayaan niyang kaladkarin siya palabas ng silid, dadaan sa mahabang pasilyo kung saan ang mga litrato ng mga ninuno ng Salazar ay tila nakatitig sa kanya ng may panghuhusga. Habang ibinababa siya sa hagdanan, nakita niya ang mga katulong na nakatungo. Ang ilan ay lihim na nagpupunas ng luha. Ngunit sa dulo ng hagdan, nakatayo ang isang batang katulong na si Luningning. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang golden moment ng tahimik na ugnayan ang nabuo. Hindi nagsalita si Winnie, ngunit ang talim at linaw ng kanyang titig ay tila nagsasabing, "Huwag kang matakot, hindi pa ito ang huli." Bahagyang tumango ang bata, isang maliit na kilos na tanging si Winnie lang ang nakapansin. Inilabas siya sa mansyon kung saan naghihintay ang isang madilim na van. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang balat, tila nagbibigay ng huling basbas ng kalayaan bago siya ikulong. Isinakay siya sa loob at sa dilim ng sasakyan, nakita niya ang driver, si Kuya Cardo. Hindi ito tumingin sa kanya sa rearview mirror, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa manibela ay sapat na upang malaman ni Winnie na hindi siya nag-iisa. Ang tahimik na bagyo ay nagsisimula na sa loob ng sasakyang iyon. Habang umaandar ang van palayo sa Forbes Park, dahan-dahang dinala ni Winnie ang kanyang kamay sa kanyang binti. Naroon pa rin ang maliit na piraso ng papel sa loob ng kanyang medyas, ang listahan ng mga offshore accounts na hindi sinasadyang naiwan ni Alejandro sa safe. Ipinikit ni Winnie ang kanyang mga mata. Hindi ang takot sa ospital ang namamayani sa kanya, kundi ang isang malamig at kalkuladong plano. "Ilang oras ang biyahe, Kuya Cardo?" Ang tanong ni Winnie sa gitna ng katahimikan ng sasakyan. "2 oras, ma'am." Ang maikling sagot ni Cardo, ang boses ay puno ng nakatagong kahulugan. Sapat na oras para mag-isip ng susunod na hakbang. Sa mansyon, naiwan sina Alejandro at Clarissa na nagdiriwang. Binuksan nila ang isang bote ng mamahaling alak, tila naniniwala na ang kanilang problema ay tuluyan nang naisara sa loob ng van na papalayo. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng itinapon nila ay hindi papunta sa kanyang pagkagunaw, kundi sa kanyang muling pagsilang. Ang van ay dahan-dahang pumasok sa madilim na kalsada patungong Tagaytay. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Winnie ang biglang pagbagal ng sasakyan sa isang liblib na bahagi ng daan. Isang maliwanag na sulo ang humarang sa unahan, at ang tunog ng isang barikada ay pumunit sa kapayapaan ng gabi. Napakasarap ng luto ni Winnie, pero mas masarap pala ang lasa ng tagumpay kapag wala na siya sa hapag na ito. Ang boses ni Clarissa ay puno ng kamandag habang hinihiwa niya ang isang malaking tipak ng steak.
Nakaupo siya sa mismong upuan na dating kinatatayuan ni Winnie, ang upuan ng donya ng bahay. Ang bawat kalansing ng mamahaling kubyertos sa porcelain na plato ay tila isang kutyang awit para sa babaeng kasalukuyan nilang iniisip na nabubulok na sa loob ng isang malamig na kwarto sa Tagaytay. Sa loob ng dining room ng mga Salazar, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng litson, ngunit mas nangingibabaw ang amoy ng katusuhan. Si Doña Imelda ay nasa kabisera. Dahan-dahang pinupunasan ang kanyang labi gamit ang telang table napkin na may burda ng kanilang apelyido. Sa kanyang tabi, si Alejandro ay kampanteng humihigop ng wine. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pagkaparalisa na kanyang ipinanggap ng ilang buwan. Sa wakas, nalinisan din ang Forbes Park mula sa amoy ng tondo. Ang sabi ni Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Masyadong matagal nating tiniis ang pagmumukha ng babaeng yon. Akala mo naman kung sinong marangal. Galing lang naman sa pamilya ng mga magnanakaw ng disenyo. Tumawa si Alejandro, isang tunog na malat at puno ng kayabangan. Huwag kang mag-alala, Mama. Sa pirma niya sa huling dokumento, wala na siyang babalikan. Kapag lumabas siya sa ospital na yon, kung lalabas pa siya, isa na lang siyang pulubi sa kalsada. Doon siya nababagay, sa putikan kung saan natin siya pinulot. Habang nagpapatuloy ang kanilang tawanan, isang tahimik na presensya ang gumagalaw sa gilid. Ang mga katulong ay dahan-dahang naglalakad. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko. Ngunit ang kanilang mga tainga ay bukas sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga buwaya. Si Luningning, ang batang katulong, ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng pitsel ng tubig. Nararamdaman niya ang matinding pagnanais na ibuhos ang malamig na tubig sa mukha ni Clarissa, ngunit pinigilan niya ang sarili. Naalala niya ang huling tingin ni Winnie sa kanya. Isang golden moment ang naganap sa kusina. Kinuha ni Luningning ang isang maliit na mangkok ng kanin at isang piraso ng tuyo, ang paboritong simpleng pagkain ni Winnie na madalas nitong kainin ng palihim sa kusina kapag tapos na itong magsilbi. Ipinatong niya ito sa isang maliit na dambana ng Santo Niño sa sulok. Isang piping panalangin ang kanyang ibinulong. Ma'am Winnie, magbalik kayo. Bawiin ninyo ang nararapat sa inyo. Samantala, malayo sa mansyon, sa isang liblib na bahagi ng kalsada sa Cavite, ang van na minamaneho ni Kuya Cardo ay dahan-dahang huminto. Ang barikada na humarang sa kanila ay hindi mga pulis, kundi ang mga tauhan ni Cardo mula sa kanyang lumang samahan sa Tondo, mga taong may utang na loob sa tatay ni Winnie. Binuksan ni Cardo ang pinto ng van. Ligtas na tayo rito, Ma'am Winnie. Hindi tayo tutuloy sa ospital. Lumabas si Winnie mula sa sasakyan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay maputla. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng Maynila, kung saan ang mga taong nangapi sa kanya ay kasalukuyang nagdiriwang. Hayaan mo silang mabusog sa kanilang kasinungalingan, Kuya Cardo, ang sabi ni Winnie. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Dahil ang huling hapunan na kinakain nila ngayon ay ang huling pagkakataon na malasap nila ang karangyaan ng aking pangalan. Hinawakan ni Winnie ang piraso ng papel sa kanyang bulsa. Ito ang listahan ng mga bank accounts na magpapabagsak sa imperyo ng mga Salazar. Ang kanyang planong paghihiganti ay hindi gagamit ng dahas, kundi gagamit ng katotohanang mas matalim pa sa anumang patalim. Pabalik sa dining room, biglang napatigil si Alejandro sa pag-inom. Ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa ay umilaw. Isang notification mula sa kanyang private bank account ang lumitaw sa screen. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Ang kanyang noo ay kumunot sa pagtataka. May problema ba, Alejandro? Tanong ni Clarissa. Napansin ang biglang pagbabago sa hitsura ng asawa ni Winnie. Nakalock ang account ko? Ang pabulong na sabi ni Alejandro.
Sinasabing may suspicious activity at lahat ng funds ay kasalukuyang nakahold. Ang katahimikan ay bumalot sa hapagkainan. Ang tawa ni Doña Imelda ay biglang naputol. Ang kanyang baso ng wine ay dahan-dahang ipinatong sa lamesa habang ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig. Ang tunog ng pagbagsak ng telepono ni Alejandro sa makapal na alpombra ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang huwad na kapayapaan. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing lamig ng bangkay habang ang bawat isa sa kanila ay nakatingin sa gulat na mukha ng lalaki. Hindi maaari. Lahat ng kumpanya pati ang mga personal na ipon ko, naka-freeze? Ang pabulong na sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay kampanteng humahawak ng baso ng alak, ay nagsimula ng mangatal. Mabilis na kinuha ni Clarissa ang kanyang sariling cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumipad sa screen, sinusubukang i-access ang kumpanyang ipinangako sa kanya ni Doña Imelda. Ngunit ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang binabasa ang balita sa email. Alejandro, ang AMLC may report na isinumite laban sa atin. Fraud, tax evasion, at money laundering. Ang sigaw ni Clarissa. Ang kanyang boses ay pununo ng histerya. Paano nila nalaman ang mga offshore accounts? Paano nila nakuha ang mga pirma natin sa mga transaksyong iyon? Dahan-dahang tumayo si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa porselana na unti-unting nagkakalamat. Ang mga dokumentong pinirmahan ni Winnie kagabi. Nagmamadaling tumakbo si Alejandro patungo sa kanyang silid, halos madapa sa bawat baitang ng hagdan. Binuksan niya ang folder ng mga kopya ng kasunduan na ipinilit nilang pirmahan kay Winnie. Sa unang tingin, mukhang normal ang lahat. Ngunit nang tignan niya ang huling pahina, ang pahinang akala niya ay ang paglilipat ng intellectual rights ni Winnie sa kanila, ay naramdaman niya ang paghinto ng kanyang hininga. Sa ilalim ng pirma ni Winnie, may mga maliliit na letra na nakasulat sa Tagalog, isang sugnay na hindi nila napansin dahil sa labis na pagmamadali at kumpiyansa. Nakasaad doon na ang lahat ng kanyang pirma ay isinasagawa sa ilalim ng pagbabanta. At ang kasunduang ito ay nagsisilbing formal na pag-amin ng mga Salazar sa lahat ng kanilang iligal na gawain na nakalakip sa mga annex ng dokumento. Hindi lang pirma ang ibinigay ni Winnie, ibinigay niya ang kanilang pirma ng kamatayan. Ang bawat dokumentong pinirmahan niya ay nakalink sa isang digital report na automatikong naipadala sa mga awtoridad sa oras na pumasok ang van ni Cardo sa labas ng Forbes Park. Samantala, sa isang maliit at lumang bahay sa Tondo, nakaupo si Winnie sa isang kahoy na bangko. Ang liwanag ng isang bombilya ay nagbibigay ng dilaw na anino sa paligid. Sa harap niya ay isang plato ng mainit na kanin at isang piraso ng tinapang isda. Isang golden moment ang nabuo nang iabot ni Kuya Cardo ang isang baso ng tubig sa kanya. Hinawakan ni Winnie ang magaspang na kamay ng matanda. Sa loob ng 10 taon sa Forbes Park, nakalimutan na niya ang pakiramdam ng isang kamay na ang layunin ay tumulong, hindi ang manakit o kumuha. Salamat, Kuya Cardo, ang sabi ni Winnie. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may lalim. Ngayon ko lang naramdaman na tao uli ako. Hindi pa tapos ang laban, Ma'am Winnie, paalala ni Cardo. Siguradong gagawa sila ng paraan para baligtarin ang sitwasyon. Ang mga Salazar ay parang mga sugatang ahas, mas mapanganib kapag nasa kanto na. Ngumiti ng bahagya si Winnie, isang ngiting walang bahid ng takot. Kinuha niya ang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang medyas, ang listahan ng mga lihim na vault ni Alejandro. Alam ko, kaya nga inihanda ko na ang susunod na hakbang. Ang pirma ko ang pumatay sa kanilang yaman, pero ang aking tinig ang tatapos sa kanilang dangal. Bumalik ang eksena sa mansyon ng mga Salazar. Ang ingay ng pag-aaway ni na Alejandro at Clarissa ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagkakasisihan na sila.
Ngunit ang pinakanakakapanghilakbot ay ang katahimikan ni Doña Imelda. Nakaupo ang matanda sa gitna ng sala, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga daliri ay pilit na pinipihit ang mga butil ng kanyang rosaryo hanggang sa maputol ang sinulid nito. Ang mga butil ng hiyas ay nagtalantalan sa sahig, kumalat sa bawat sulok ng silid. Biglang tumunog ang intercom sa gate ng mansyon. Isang boses ng lalaki ang nagsalita. Seryoso at walang emosyon. NBI po ito. May search warrant kami para sa mga ari-arian ni Alejandro Salazar at Doña Imelda Salazar. Buksan ang gate, ngayon din. Nabitawan ni Alejandro ang folder. Napatingin siya sa bintana at nakita ang mga pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na tila mga mata ng isang dambuhalang hayop na handa silang lamunin. Ngunit may isang bagay na mas lalong nagpatakot sa kanya. Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, tanging isang pamilyar na boses ang narinig niya. Ang boses ni Winnie. Ngunit hindi na ito ang mahinang boses ng kanyang alilang asawa. Hindi ka pa dapat matakot sa rehas, Alejandro, ang sabi ni Winnie sa kabilang linya. Dapat kang matakot sa katotohanang hindi ka kailanman nakarating sa ospital na pinadalhan mo sa akin. Ang tunay na busog ay wala sa dami ng putahe sa mesa, kundi sa katahimikan ng konsensya at init ng kamay na naghain nito. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan ni Kuya Cardo mula sa maingay at magulong lansangan ng Maynila, patungo sa isang maliit at tahimik na barangay sa labas ng lungsod, nararamdaman ni Winnie ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang bawat luntiang puno na kanilang nadadaanan ay tila mga kamay na kumakaway. Binabati siya sa kanyang pagbabalik sa mundong matagal na niyang kinalimutan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang payak na bahay na gawa sa kahoy at semento. Sa harap nito ay may mga tanim na gumamela at isang maliit na balcony kung saan may nakasabit na luma ngunit malinis na kurtina. Doon, nakaupo sa isang tinitindigang silya, ang isang matandang babae na may mapuputing buhok at mukhang puno ng mga guhit ng panahon, si Yaya Rosa. Ang babaeng nagpalaki sa kanya noong mamatay ang kanyang ina, ang tanging saksi sa kanyang mga pangarap bago pa siya naging Winnie Salazar. Winnie, apo ko, ikaw ba yan? Ang nangangatal na boses ni Yaya Rosa habang dahan-dahan itong tumatayo. Hindi na nakapaghintay si Winnie. Patakbo siyang lumapit at mahigpit na niyakap ang matanda. Isang golden moment ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang amoy ng pulbos na tila hinaluan ng amoy ng bagong lutos na kape. Ang amoy ng tahanan na hindi kayang bilhin ng milyon-milyong piso sa Forbes Park. Dito, sa bisig ni Yaya Rosa, muling naging bata si Winnie. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aalipusta ni na Doña Imelda at Alejandro ay tila mga anino na natunaw sa ilalim ng init ng yakap ng matanda. Yaya, ang sakit po. Sobrang sakit. Ang hikbi ni Winnie, ang kanyang mga luha ay sa wakas ay naging malaya na, hindi na kailangang itago sa likod ng maskara ng isang matatag na asawa. Tahan na, Winnie. Narito na ang iyong kanlungan. Ang ginto ay sinusubok sa apoy, apo, upang lumitaw ang tunay nitong kintab. Hindi kanila kayang sirain dahil ang dangal mo ay hindi galing sa kanila, kundi sa iyong puso. Pumasok sila sa loob ng maliit na bahay. Walang aircon, walang malalaking chandelier, ngunit ang bawat sulok ay puno ng pagmamahal. Inihanda ni Yaya Rosa ang hapagkainan. Hindi steak, hindi mamahaling wine. Sa harap ni Winnie ay isang mangkok ng bagong sangag na kanin na puno ng bawang at isang plato ng malutong na tuyo na may kasamang sawsawang suka at sili. Dahan-dahang kinuha ni Winnie ang isang piraso ng tuyo gamit ang kanyang mga daliri. Ang gaspang ng isda, ang alat nito na humahalo sa tamis ng kanin, ay nagdala ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Sa bawat subo, nararamdaman niya ang muling pagkabuhay ng kanyang pagkatao.
Sa Forbes Park, palagi siyang busog sa pagkain pero gutom sa respeto. Dito, sa maliit na lamesang ito, ramdam niya ang pagiging sapat. Alam mo, Winnie, simula ni Yaya Rosa, habang pinagmamasdan siyang kumakain. Bago pumanaw ang tatay mo, may iniwan siyang sulat sa akin. Sabi niya, darating ang araw na kakailanganin mong hanapin ang iyong tunay na ningning. Hindi sa hiyas na ginagawa mo, kundi sa hiyas na ikaw mismo. Kinuha ni Yaya Rosa ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang higaan. Sa loob nito ay ang isang simpleng tanso na kwintas na may pendant na hugis dahon. Ang kauna-unahang disenyong ginawa ng tatay ni Winnie noong nagsisimula pa lamang ito. Ito ang iyong tunay na pamana, Winnie. Hindi ang pangalang Salazar, kundi ang pangalang nanggaling sa pagpapahalaga sa sining at dangal. Hinawakan ni Winnie ang tanso. Hindi ito kasing kintab ng diamante, ngunit ang bigat nito sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang puso ay naglaho. Handa na siyang bawiin ang lahat. Handa na siyang tapusin ang kabanata ng kanyang buhay na puno ng panlilinlang. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng tumunog ang telepono ni Kuya Cardo na nasa labas. Pumasok ang matanda na may seryosong mukha. Ma'am Winnie, nakita na ni Alejandro ang kinaroroonan ni Yaya Rosa. May mga sasakyang papunta na rito. Hindi na sila dumaan sa batas. Mukhang balak nilang gawin ang lahat para makuha ang mga papeles na hawak ninyo bago sila tuluyang maaresto ng NBI. Tumingin si Winnie kay Yaya Rosa pagkatapos ay sa tansong kwintas sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng isang agila. Hayaan mo silang pumarito, Kuya Cardo. Dahil dito sa lugar na ito, kung saan nila ako gustong ilibing sa limot. Dito rin nila mararanasan ang bagsik ng isang babaeng wala nang kinatatakutan. Ang dilim ay hindi na isang kaaway na dapat katakutan, kundi isang kakampi na nagtatago ng aking mga plano laban sa mga mapagsamantala. Sa loob ng maliit na dampa ni Yaya Rosa, ang liwanag mula sa isang lampara ay dahan-dahang sumasayaw sa pader na lumilikha ng mga aninong tila nagkukwento ng nakaraan. Walang kaba sa dibdib ni Winnie. Habang naririnig niya ang papalapit na ugong ng mga makina ng sasakyan mula sa malayo, ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag habang isinusuot niya ang tansong kwintas na pamana ng kanyang ama. Ligtas na ba ang lahat, Kuya Cardo? Ang tanong ni Winnie. Ang kanyang boses ay walang alingawngaw ng takot, tila isang lawa na kalmado bago ang pagdating ng malakas na ulan. Nakahanda na ang mga kasamahan natin, ma'am, ang sagot ni Cardo habang dahan-dahang sinisiguro ang pagkandado ng pinto sa likod. Ang mga kapitbahay dito ay mga taong tinulungan ng iyong ama noon. Hindi nila hahayaang may mangyaring masama sa iyo sa loob ng teritoryong ito. Isang golden moment ang namagitan sa gitna ng tensyon. Lumapit si Winnie kay Yaya Rosa na nakaupo sa sulok, hawak ang kanyang rosaryo. Hinawakan ni Winnie ang kulubot na kamay ng matanda at dahan-dahang inayos ang puting buhok nito sa likod ng tainga. Sa simpleng haplos na yon, tila ipinapasa ni Winnie ang kanyang pasasalamat sa lahat ng taon ng pag-aaruga. Huwag po kayong matakot, Yaya. Ang gabi pong ito ay hindi para sa atin. Ito ay para sa kanila. Dahan-dahang huminto ang tatlong itim na sasakyan sa tapat ng bahay. Ang liwanag mula sa kanilang mga headlight ay tumagos sa mga siwang ng dingding na kawayan, tila mga matatalas na daliri ng liwanag na pilit binubulgar ang kanilang kinaroroonan. Narinig ang tunog ng mga pinto ng sasakyan na sabay-sabay na bumukas, na sinundan ng mabibigat na yabag ng mga paa sa tuyong dahon sa labas. Pumasok ang boses ni Alejandro, malakas at puno ng desperation. Winnie! Lumabas ka riyan! Ibigay mo sa akin ang folder at ang mga original na disenyo at baka mapatawad pa kita. Huwag mong pilitin ang mga tauhan ko na sirain ang bahay na ito. Napangiti si Winnie. Isang malamig at matalim na ngiti. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad
patungo sa pinto. Hindi siya nagtago. Sa halip, siya mismo ang nagbukas ng pinto at humarap sa lalaking itinuring niyang mundo, ngunit naging mitya ng kanyang impyerno. Nakatayo si Alejandro sa gitna ng bakuran. Gulo-gulo ang buhok at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at puyat. Sa likuran niya ay ang mga lalaking may mga hawak na bakal at si Clarissa na nakatayo malapit sa sasakyan. Bakas ang takot sa muka dahil sa unti-unting pagguho ng kanilang marangyang buhay. Nandito ka na pala, Alejandro. Ang boses ni Winnie ay sapat lamang upang marinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Akala ko ba ay paralisado ka? Mukhang mabilis ang naging paggaling mo para lamang sa ilang pirasong papel. Ibigay mo sa akin ang folder, Winnie. Ngayon din. Sigaw ni Alejandro habang humahakbang palapit. Akala mo ba ay mananalo ka? Isang tawag ko lang sa mga koneksyon ko. Mabubulok ka sa kulungan bago pa sumikat ang araw. Ang mga koneksyon mo ay kasalukuyan ng kinakausap ng NBI, Alejandro. Ang kalmadong sagot ni Winnie. At ang folder na hinahanap mo? Wala na rito? Kanina pa ito na ipadala sa isang ligtas na lugar. Napatigil si Alejandro. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng abo. Anong sabi mo? Ang gabing ito ay hindi tungkol sa mga papeles, mahal ko. Ang pagpapatuloy ni Winnie habang dahan-dahang lumalabas sa porch, ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha na tila isang korona ng katarungan. Ang gabing ito ay tungkol sa paghuhukom. Pinili ninyong dalhin ang laban dito sa Tondo. Sa lugar kung saan ako nagsimula. Kaya dito ko rin tatapusin ang lahat. Biglang narinig ang tunog ng maraming tao na lumalabas mula sa mga madidilim na sulok ng mga kalapitbahay. Ang mga tao sa barangay, dala ang kanilang mga sulo at matitigas na paninindigan, ay dahan-dahang pinalibutan ang mga sasakyan ni Alejandro. Hindi sila gumagamit ng dahas, ngunit ang kanilang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pera. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang cellphone ni Clarissa. Alejandro, ang balita, ang Manila Times, ang video natin, kalat na sa buong bansa. Tumingin si Winnie kay Alejandro, ang kanyang mga mata ay puno ng awa, hindi para sa lalaki, kundi para sa 10 taon na kanyang sinayang. Handa ka na ba, Alejandro? Dahil bukas, ang buong mundo ay malalaman kung sino ang tunay na Salazar. Sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, ang pinakamadilim na sikreto ay hindi na kayang itago ng kahit anong dami ng pampaganda o bango ng mamahaling pabango. Ang matalim na tunog ng pagputok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa Tondo, ngunit hindi ito naging hudyat ng kamatayan, kundi ng huling desperasyon ni Alejandro. Ang bala ay tumama sa matandang puno ng narra, nag-iwan ng sugat sa balat ng kahoy na tila simbolo ng unti-unting pagguho ng kanyang kapangyarihan. Bago pa man muling makakalabit ang gatilyo, ang paligid ay napuno ng nakasisilaw na asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad na dahan-dahang pinalilibutan ang bakuran ni Yaya Rosa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malamig na utos ang ibinigay ni Winnie sa mga tauhan ng NBI na kasama ni Kuya Cardo. Hayaan ninyo silang makaalis. Ngayon lang. Hayaan ninyong isipin nila na may pagkakataon pa silang isalba ang kanilang pangalan sa harap ng publiko. 1 linggo ang lumipas. Ang Manila Hotel ay nagniningning sa karangyaan. Ang gabi ng Salazar Foundation Grand Gala ay dinagsa ng mga pinakamataas na opisyal, mga artista at mga bilyonaryo ng bansa. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang tunog ng mga violin na tumutugtog ng isang marahang klasikal na kanta ay bumabalot sa ballroom. Sa labas, ang mga reporter ay naguunahan sa pagkuha ng litrato sa pagdating ng mga Salazar. Pumasok si Alejandro na nakasakay sa isang wheelchair, nakasuot ng isang pasadyang taksido. Sa kanyang tabi ay si Doña Imelda, na ang mukha ay tila walang bahid ng anumang kontrobersya, suot ang kanyang pinakamahal na mga brilyante.
Sa likuran nila ay si Clarissa na pilit nang ngumingiti sa harap ng mga kamera kahit na ang kanyang mga mata ay bakas ng matinding kaba. Ang tapang ni na Alejandro, no? Sa kabila ng mga balibalita, heto pa rin sila, tumutulong sa mahihirap. Ang bulong ng isang mayamang ginang sa kanyang kausap. Isang golden moment ang nagaganap sa isang pribadong suite sa itaas ng ballroom. Nakatayo si Winnie sa harap ng isang malaking salamin. Hindi siya nakasuot ng makulay na gown. Sa halip, suot niya ang isang eleganteng puting terno na gawa sa pinakamahusay na pinya na may mga burdang disenyo ng mga dahon, ang parehong disenyo na nasa tansong kwintas ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pendant ng kwintas na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Sa sandaling ito, ang kanyang kagandahan ay hindi galing sa mga hiyas ng Salazar, kundi sa apoy ng kanyang katatagan. Handa na ang lahat, Ma'am Winnie. Ang pumasok na boses ni Kuya Cardo na ngayon ay nakasuot din ng maayos na barong. Ang teknisya ng malaking screen ay nasa panig na natin. Ngumiti si Winnie, isang nangiting puno ng pait, ngunit may kasamang tamis ng katarungan. Ito ang huling pagpapakitang tao nila. Cardo, ang gabing ito ay para sa kanila, para ipaalala sa kanila na ang pagbagsak mula sa itaas ay mas masakit kaysa sa anumang hirap sa ibaba. Bumaba si Winnie, hindi sa main entrance, kundi sa gilid ng entablado kung saan hindi siya mapapansin ng sinuman. Mula sa likod ng kortina, nakikikita niya si Alejandro na iniaakyat sa entablado. Ang lalaki ay nagsimulang magsalita sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na emosyon habang nagpapasalamat sa suporta ng publiko sa gitna ng kanyang pagkakasakit. Ang aking asawa, si Winnie, na kasalukuyang nagpapahinga dahil sa kanyang kalusugan, ay ang inspirasyon ng gabing ito, ang sabi ni Alejandro, habang ang mga tao ay nagsisimulang pumalakpak. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa ballroom ay biglang nagdilim. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa buong silid. Napatigil si Alejandro, ang kanyang noo ay nagsimulang pagpawisan sa ilalim ng mga spotlight. Ang malaking LED screen sa likuran niya ay biglang umilaw, ngunit hindi ang video ng foundation ang lumabas. Ang bawat imaheng dumadaloy sa malaking screen ay parang bawat patak ng asido na tumutunaw sa maskara ng karangalan na 10 taong isinuot ng mga Salazar. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ng Manila Hotel ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Alejandro habang nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa screen. Isang refleksyon na nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao. Isang mandaraya, isang taksil at isang lalaking walang dangal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa armrest ng wheelchair. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa tela sa tindi ng takot. Sa screen, malinaw na narinig ng lahat ang boses ni Clarissa. Kapag nakuha na natin ang huling pirma ni Winnie, itatapon na natin siya sa mental hospital. At ang sagot ni Alejandro na puno ng tawa, napakadaling lokohin ng babaeng yan. Akala niya ay mahal ko siya. Isang malakas na kalansing ng nabasag na baso ang pumunit sa katahimikan. Nabitawan ni Doña Imelda ang kanyang kopa ng champagne. Ang mamahaling alak ay tumalsik sa kanyang suot na designer gown. Tila isang mantsa na kailanman ay hindi na mabubura. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ngunit walang salitang lumalabas. Dahan-dahan, mula sa madilim na sulok ng entablado, lumakad si Winnie patungo sa gitna, sa ilalim ng pinakamaliwanag na spotlight. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa makintab na sahig ay may tunog ng pinal na desisyon. Ang puting terno na kanyang suot ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang anghel ng paghuhukom. Ito ba ang inspirasyong sinasabi mo, Alejandro? Ang boses ni Winnie ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kalmado, ngunit may talim, na mas matalas pa sa anumang kutsilyo.
Ang inspirasyon na nagmula sa panlilinlang, pagnanakaw, at pagtatangkang sirain ang katinoan ng babaeng nag-angat sa inyo mula sa inyong mga utang. Isang golden moment ang nabuo nang huminto si Winnie sa tapat ni Alejandro. Inabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang pendant ng kanyang tansong kwintas na nasa labas na ngayon ng kanyang damit. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa, hindi na galit, kundi awa ang nakikita rito. Ang tansong ito, Alejandro, ay mas mahalaga pa sa lahat ng brilyanteng ibinigay mo sa akin dahil ang tansong ito ay galing sa pawis ng aking ama, habang ang mga hiyas mo ay galing sa dugo ng mga taong niloko ninyo. Winnie, please let me explain. Ang pabulong na pagsusumamo ni Alejandro, ang kanyang boses ay tila isang may sakit na aso na naghahanap ng habag. Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakabarong at may mga badge ng NBI ang pumasok ng mabilis. Ang mga reporter na kanina lang ay nakatulala, ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga kamera ng sunod-sunod. Ang bawat liwanag ay tila mga kidlat na bumubulgar sa kahihiyan ng mga Salazar. Doña Imelda Salazar, Alejandro Salazar, at Clarissa Monteverde. Ang malakas na boses ng opisyal ng NBI. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo sa kasong large-scale financial fraud, tax evasion, at physical and psychological abuse. Napasigaw si Clarissa at sinubukang tumakbo patungo sa likod, ngunit agad siyang hinarang ng mga tauhan ni Cardo na nagmamanman sa paligid. Habang pinaposas ang mga kamay ni Alejandro, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Si Doña Imelda, ang matanda ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen na patuloy na nagpapakita ng kanilang mga kasalanan. Ito ang katotohanang nakabibingi. Ang katotohanang hindi na nila kayang takasan. Kahit na gamitin pa nila ang lahat ng kanilang yaman. Tumingin si Winnie sa kanyang paligid. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa mga Salazar ay ngayon ay nakatingin sa kanila ng may pandidiri. Nararamdaman ni Winnie ang unti-unting paglisan ng bigat sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito ay ang isang malalim na pagod. Ang pangalang Salazar na pinakaingatan mo, Mama, ay naging abo na sa harap ng buong mundo. At ang abong iyon ay hindi na kailanman muling mabubuo. Ang boses ni Winnie ay tila isang malamig na hatol habang nakatitig siya sa anyo ni Doña Imelda na kasalukuyang nakahandusay sa makintab na sahig ng ballroom. Ang mga butil ng kanyang rosaryo na kanina lang ay simbolo ng kanyang huwad na kabanalan ay nagkalat sa paligid ng kanyang nangangatal na mga kamay. Walang dumalo upang hawakan ng kanyang kamay. Ang mga taong dati ay nag-aagawan sa kanyang atensyon ay ngayon ay nakatayo sa malayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at takot na madamay sa malaking iskandalo. Ang nakabibinging tunog ng mga sirena ng ambulansya sa labas ay pumupunit sa katahimikan ng gabi habang ang mga paramedic ay mabilis na pumasok sa ballroom. Isang golden moment ng masakit na katotohanan ang namagitan nang bahagyang lumapit si Winnie. Hindi niya hinawakan ang biyanan, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang huling pasakit sa matanda. Nakita ni Winnie ang panginginig ng mga talukap ng mata ni Imelda. Ang tunay na stroke na dulot ng labis na kahihiyan, ang huling pagbagsak ng tore ng kanyang garbo. Dito nagtatapos ang paghahari ninyo. Ang pabulong na sabi ni Winnie, ang kanyang tinig ay walang galit. Tila isang pagod na manlalakbay na sa wakas ay nakarating sa dulo ng mahabang daan. Sa kabilang bahagi ng entablado, si Alejandro ay pilit na isinasakay sa police car. Ang kanyang wheelchair ay itinulak sa gilid, isang simbolo ng kanyang kasinungalingan na ngayon ay wala ng silbi. Winnie, magbabayad ka. Walang hiya ka. Galing ka lang sa tondo. Lahat ng ito ay dahil sa amin. Ang huling sigaw ni Alejandro bago isinara ang pinto ng sasakyan.
Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila ang huling hininga ng pamilyang Salazar sa Forbes Park. Si Clarissa naman ay nakaposas. Ang kanyang makeup ay gulo-gulo dahil sa kanyang walang tigil na pag-iyak. Ang kanyang mga pangarap na maging susunod na Doña Salazar ay naglaho ng parang bula, pinalitan ng rehas at madilim na selda. Habang ang ballroom ay unti-unting nababakante, naramdaman ni Winnie ang isang kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking may edad na. Suot ang isang lumang barong na kupas na ang kulay, ngunit malinis. Ang kanyang mga mata ay pamilyar. Tila mga matang nakita na ni Winnie sa kanyang pagkabata. "Berting, ikaw ba yan?" Ang tanong ni Winnie. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis sa kaba. "Ako nga, Winnie. Ang matalik na kaibigan ng iyong ama." Ang boses ng matanda ay puno ng emosyon. "Matagal ko itong itinago dahil sa banta ni Doña Imelda sa buhay ko. Ngunit ngayong wala na silang kapangyarihan, kailangan mong malaman ang totoo." Inabot ni Berting ang isang kupas na envelope na may tatak ng bangko na wala na ngayon sa operasyon. "Hindi namatay ang iyong ama sa utang, Winnie. Ang tatay mong si Tomas. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng Salazar Jewelry bago siya lasunin ng katusuhan ng matandang iyon. At may isa pang lihim, ang iyong ama ay hindi namatay sa sakit. Pinatay siya ng mga Salazar upang hindi niya mabawi ang kanyang bahagi." Nararamdaman ni Winnie ang paghinto ng kanyang mundo. Ang lahat ng katarungang nakuha niya kanina ay tila kulang pa pala sa tindi ng krimeng naganap sa kanyang pamilya. Ang Injustice Engine ay muling nag-alab sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito para sa kanya, kundi para sa katarungan ng kanyang yumaong ama. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Ang nanginginig na tanong ni Winnie. "May dokumento rito na nagpapatunay na ikaw ang may-ari ng buong lupain ng Forbes Park, hindi sila." Ang bulong ni Berting habang ibinibigay ang envelope. "Ang kumpanyang Salazar ay itinayo sa pondong ninakaw mula sa iyong ama habang siya ay nag-aagaw buhay." Tumingin si Winnie sa ambulansyang kinalululanan ni Doña Imelda na kasalukuyang papaalis. Ang tore ng mga Salazar ay hindi lang bumagsak. Ito ay gumuho hanggang sa pinakaugat nito. Ngunit sa gitna ng pagguho, may isang bagong misteryo ang lumitaw. Ang bawat halik ng dagat sa maputing buhangin ng Palawan ay tila isang pagbibinyag, isang muling pagsilang para sa isang kaluluwang matagal na ibinilanggo sa ingay at dumi ng Maynila. Wala na ang mga matatayog na gusali na tila sumasakal sa langit. Wala na ang mga plastik na ngiti sa bawat charity gala. Dito, sa lilim ng mga niyog at sa gitna ng amoy ng maalat na simoy ng hangin, sa wakas ay narinig ni Winnie ang sarili niyang paghinga. Malalim, malaya, at payapa. Isang buwan na ang nakalipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Salazar. Ang balita tungkol sa kanilang pagbagsak ay dahan-dahan nang natatabunan ng mga bagong iskandalo sa lungsod. Ngunit para kay Winnie, ang bawat araw ay isang bagong pahina ng kanyang paggaling. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit na bahay na bato sa tabing dagat, ang lugar na tinutukoy ni Berting. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang maliit na susi na may nakaukit na disenyo ng dahon. "Handa ka na ba, Ma'am Winnie?" Ang tanong ni Kuya Cardo habang lumalapit sa kanya. Hindi na suot ni Cardo ang kanyang uniforme bilang draper. Nakasuot siya ng simpleng kamiseta at tsinelas. Ang kanyang muka ay mas maaliwalas at puno ng katahimikan. Sa mga nagdaang linggo, siya ang naging sandigan ni Winnie sa pag-aayos ng mga papeles at sa paglipat sa Palawan. Hindi na sila amo at draper. Sila ay dalawang kaluluwang pinagbuklod ng katotohanan at pagmamalasakit. "Handa na ako, Cardo." Ang sagot ni Winnie, nang may ngiti na sa wakas, ay umabot sa kanyang mga mata. Pumasok sila sa loob ng bahay, sa isang sulok ng lumang silid, sa ilalim ng mga sahig na gawa sa matigas na yakal. Natagpuan nila ang isang maliit na vault. Gamit ang susing hawak niya, dahan-dahang pinihit ni Winnie ang kandado. Ang tunog ng pagbukas ng mekanismo
ay tila isang bulong mula sa kanyang ama. Sa loob, walang mga bundle ng pera o mga gintong bar. Ang naroon ay isang luma ngunit maayos na kahon ng pelus. Nang buksan ito ni Winnie, ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana ay tumama sa isang kwintas na gawa sa pinaghalong pilak at mga pambihirang perlas ng Palawan. Ang disenyo nito ay hindi katulad ng mga marangyang hiyas ng Salazar. Ito ay simple, organiko, at may taglay na ningning na tila nanggagaling sa kailaliman ng dagat. May kasama itong liham. Para sa aking anak, si Winnie. Ang hiyas na ito ay tinawag kong hindi ito gawa para ibenta, kundi para ipaalala sa iyo na ang tunay mong halaga ay hindi nasusukat sa ginto ng iba, kundi sa tibay ng iyong sariling kalooban. Ikaw ang aking pinakamagandang obra maestra. Naramdaman ni Winnie ang pag-agos ng mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Isinuot niya ang kwintas, at sa bawat haplos ng perlas sa kanyang balat, tila nararamdaman niya ang yakap ng kanyang ama na nagsasabing, "Malaya ka na." Isang golden moment ang naganap ng hapon ding iyon. Lumakad si Winnie patungo sa dulo ng isang kahoy na pantalan habang papalubog ang araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong kalangitan. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na supot. Sa loob nito ay ang kanyang lumang wedding ring at ang ilang alahas na ibinigay sa kanya ni Doña Imelda. Mga bagay na naging simbolo ng kanyang paghihirap at pagpapakumbaba sa loob ng 10 taon. Tiningnan ni Winnie ang singsing sa huling pagkakataon. Naalala niya ang bawat gaslighting, ang bawat sampal, at ang bawat gabing iniyakan niya ang isang lalaking hindi siya kailanman pinahalagahan. Sa isang malakas na pag-imbay ng kanyang braso, inihagis ni Winnie ang mga alahas sa malalim na asul na dagat. Ang bawat piraso ay lumikha ng maliliit na bilog sa tubig bago tuluyang lumubog sa dilim ng kailaliman. "Paalam, Salazar," ang pabulong na sabi ni Winnie sa hangin. Lumapit si Cardo at tumayo sa kanyang tabi. Pinapanood ang huling sinag ng araw. "Ano na ang plano natin ngayon, Winnie?" "Magtatayo ako ng isang maliit na atelier dito, Cardo," ang sagot niya habang nakatingin sa malayo. "Tuturuan ko ang mga kababaihan dito kung paano gumawa ng alahas mula sa mga likas na yaman ng dagat. At ang bawat disenyong gagawin namin ay magkakaroon ng kwento ng pag-asa." Humarap si Winnie kay Cardo at hinawakan ang kamay nito. "At sana, manatili ka rito sa tabi ko, hindi bilang tauhan, kundi bilang katuwang sa pagbuo ng bagong simula." Tumango si Cardo. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng katapatang hindi kailanman mapapantayan ng anumang yaman. "Hinding-hindi ako aalis, Winnie." Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa isla, ang liwanag ng mga bituin ay nagsimulang magpakita. Tila mga hiyas sa langit na walang nagmamay-ari, kundi ang kalikasan. Sa wakas, ang tore ng mga Salazar ay naging isang malabong alaala na lamang, habang sa dalampasigan ng Palawan, isang bagong buhay ang nagsimulang humabi ng sarili nitong ningning. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang bagyo ng kataksilan ay humupa sa buhay ni Winnie. Ang dati ay maingay at magulong mundo ng Forbes Park ay tila isang malabong panaginip na lamang na dahan-dahang tinatangay ng hanging amihan sa dalampasigan ng Palawan. Dito, sa ilalim ng dampa na puno ng amoy ng sariwang kahoy at dagat, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, kundi isang himig na nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Nakatayo si Winnie sa gitna ng kanyang maliit na atelier, ang Laya Jewelry Workshop. Sa kanyang paligid ay ang 10 kababaihan mula sa kanilang barangay, mga inang biktima ng karahasan, at mga dalagang nangangarap ng mas magandang bukas. Maingat niyang itinuturo ang paraan ng paghabi ng pilak sa paligid ng isang perlas. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri
ay may kasamang pasensya at pagmamahal, isang sining na hindi na naglalayong magpayaman ng iba, kundi ang magbigay ng lakas sa mga nangangailangan. Isang golden moment ang namagitan ng huminto si Winnie sa paggawa at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya si Kuya Cardo na nagbubuhat ng mga bagong huli na isda para sa kanilang tanghalian. Lumingon si Cardo at ngumiti sa kanya, isang nangiting payak ngunit puno ng katapatang hindi kailanman nagbago. Lumapit ang lalaki sa bintana at dahan-dahang inilapag ang isang maliit na bungkos ng ligaw na bulaklak sa pasimano para sa pinakamahusay na designer sa buong isla. Ang biro ni Cardo, ang boses niya ay may lambing na nagpapatibok ng masigla sa puso ni Winnie. Dahan-dahang hinawakan ni Cardo ang kamay ni Winnie, ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na hinding-hindi na muling mag-iisa ang babae sa gitna ng unos. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdadala ng kilig na mas matamis pa sa anumang mamahaling regalo dahil ito ay nanggagaling sa respeto at tunay na pagkakaibigan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dinaluhan sila ni Luningning, ang batang katulong na sumunod sa kanya sa Palawan. May dala itong lumang pahayagan mula sa Maynila. Doon, sa isang maliit na kolum, ay nakasulat ang balita tungkol sa pamilyang Salazar. Si Alejandro ay kasalukuyang nasa loob ng isang prison hospital. Tuluyan nang nanghina ang katawan dahil sa komplikasyon ng kanyang mga bisyo. Si Doña Imelda naman ay nananatiling paralisado sa isang pasilidad. Ang kanyang kayamanan ay naubos na sa mga bayad sa abogado at danyos sa mga nilokong shareholder. Ang toreng kanilang itinayo sa kasinungalingan ay naging isang guho na lamang na iniiwasan ng lahat. Tinanong ni Luningning si Winnie kung nais ba nitong bumisita o magpadala ng mensahe. Dahan-dahang umiling si Winnie habang hinahaplos ang kanyang kwintas na laya. Sa kanyang isipan, nasagot na ang lahat ng kanyang mga katanungan. Napatawad na ba niya sila? Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa na lumaya mula sa bigat ng puot. Ang pagpapatawad ni Winnie ay ang hindi na paglingon sa nakaraan, ang pag-iwan sa kanila sa tadhana na sila mismo ang humabi. Sa wakas, ang kanyang puso ay tahimik na. Natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan sa piling ng mga taong nagpapahalaga sa kanya at sa sining na muling nagbigay sa kanya ng pangalan, hindi bilang Winnie Salazar, kundi bilang Winnie, ang babaeng malaya. Ang mahalagang aral na nais iwan ni Winnie sa bawat nakikinig ay ito. Ang dangal ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyido ng kanyang asawa o sa kinang ng mga hiyas na suot niya. Ang tunay na bungmin ay ang iyong sariling pagkatao, ang iyong kakayahang tumayo mula sa putikan, at ang lakas ng loob na bawin ang iyong kalayaan mula sa mga taong nagtangkang itago ang iyong ningning. Habang papalubog ang araw sa Palawan, ang langit ay nagmistulang isang malaking canvas ng ginto at lila. Naglakad sina Winnie at Cardo sa dalampasigan, ang kanilang mga yabag sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig, tila sinasabing ang bawat sugat ng kahapon ay tuluyan na ring huhugasan ng panahon. Sa bawat paghampas ng alon, may dalang bagong pag-asa, isang bagong simula na kailanman ay hindi naman nanakaw ng sinuman. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Palawan ay hindi lamang hudyat ng pagtatapos ng kwento ni Winnie, kundi ang simula ng isang buhay na wala ng bakas ng dumi ng nakaraan. Sa bawat paghampas ng alon sa pampang, sana ay naramdaman ninyo ang dahan-dahang paghugas sa mga sugat na matagal ninyong inilihim sa inyong mga puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pasensya at pagtitiwala na samahan ako sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang bahagi kung saan pilit na pinapapirma ni Doña Imelda si Winnie sa gitna ng kanyang pagluluksa. Habang ang asawang itinuturing niyang mundo ay lihim na nagtatamasa sa kanyang pagdurusa, hindi ko napigilang makaramdam ng matinding kirot. Ang sakit na maramdamang
Ang iyong sakripisyo ay itinuring lamang na basahan ay isang hapdi na alam kong marami sa atin ang nakakaunawa. Ang bawat salita sa kwentong ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang pilit na ibinabaon sa limot, ngunit piniling maging mas matatag kaysa sa anumang unos. Tandaan ninyo, tulad ng tansong kwintas na iniwan ng ama ni Winnie, ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa ningning ng diamanteng pagmamay-ari ng iba. Ang tanso ay maaaring magmantsa sa balat, ngunit ito ang nagdadala ng pinakamahalagang perlas, ang perlas ng iyong sariling pagkatao. Hindi mo kailangang maging ginto para tanggapin ang lipunan. Ang kailangan mo ay ang katapatan sa iyong sarili at ang lakas na talikuran ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyong ningning. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging karma ni na Alejandro at Doña Imelda o dapat pa bang naging mas matindi ang kanilang kinahantukan? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Winnie, kaya niyo rin bang bitawan ang lahat ng yaman para sa isang payak ngunit malayang buhay sa malayo? Gusto ko ring malaman, nasaan kayo at ano ang inyong ginagawa habang pinakikinggan ang ating kwento? Marahil ay nagtitiklop kayo ng mga damit, nagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa comment section. Dahil dito, palagi kaming handang makinig at maging balikat na masasandalan. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong mapaghilom at mapalakas. Hangad ko ang inyong kaligtasan at walang hanggang kapayapaan. Patuloy kayong maniwala sa inyong sariling kakayahan na bumangon at lumikha ng sarili ninyong obra maestra. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Tanyag na pamagat, ang laya ng perlas sa putikan. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.